Isang lalaki na nagpapanggap bilang isang karaniwang customer ang bumibili ng kotse sa sarili niyang dealership at biglang huminto nang may marinig siyang bagay na nagbago sa lahat. Bumuhos ang maagang sikat ng araw sa lote ng dealership, pinakintab ang mga kotse na tila baga nilubog sa ginto. Sa loob ng maliwanag at salaming showroom ng Solaris Automotive, nakatayo ang mga salesman na suot ang kanilang malilinis na suit at ang pinakamahusay nilang ngiti. Bawat kamay na kinamayan, bawat hakbang, bawat kasunduan, lahat ito ay idinisenyo upang kumita ng pinakamaraming pera. Mukhang isang karaniwang abalang araw, ngunit ang araw na ito ay malayong maging ordinaryo. Kasama ng karamihan ng mga namimili ng kotse ay isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang maong ay kupas na, ang kanyang kamiseta ay payak, at ang kanyang kalmadong kilos ay tila isang taong tumitingin-tingin lang. Hindi siya pinansin ng mga staff, isa lang siyang pangkaraniwang lalaking nasa gitnang edad na sumusulyap sa mga lumang kotse. Ang pangalan niya ay Samuel Solaris. Ang hindi nila alam, si Samuel ay hindi basta-bastang customer. Siya ang tagapagtatag at may-ari ng Solaris Automotive. Siya mismo ang nagsimula ng kumpanyang ito mula sa wala at pinalago ito hanggang maging isang malaking chain sa ilang estado, kilala sa magagandang sasakyan sa makatarungang presyo. Ngunit habang lumalaki ang negosyo, unti-unti siyang nalalayo sa araw-araw na operasyon ng mga dealership niya. Kamakailan, may mga narinig siyang nakakabahalang bagay, mga kwento ng mapilit na staff, hindi patas na alok at kaduda-dudang presyuhan. Sa papel, maayos naman ang lahat, masayang mga customer, malalakas na benta, ngunit alam ni Samuel na hindi laging nagsasabi ng totoo ang mga numero. Mga tao ang nagsasabi ng totoo. Kaya't dumating siya ngayon nang hindi nagpapakilala, hindi bilang boss, kundi bilang isang karaniwang mamimili. Hindi lang niya gustong manood, gusto niyang maramdaman kung ano ang nararamdaman ng mga customer kapag wala ang may-ari. Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng mga kumikislap na sasakyan. Paminsan-minsan ay hinahaplos ang metal. Napansin siya ng isang salesman at agad na lumapit na may magiliw at kumpiyansang ngiti. "Magandang umaga po, sir. May hinahanap po ba kayong partikular na modelo ngayon?" Ngumiti si Samuel, nananatiling nasa papel. "Oo, basta't maaasahan. Siguro isang lumang sedan, walang arte." "Perfect," sagot ng salesman ng may sigla. "Marami po kaming magaganda. Halina't ipapakita ko." Sumunod si Samuel, kunwaring nakikinig, pero ibang bagay ang iniisip niya. Sanay na siya sa pag-obserba, mga kunot noong tingin, galaw ng katawan ng mga customer, mga pabulong na usapan. At doon niya narinig ang isang bagay na nagpahinto sa kanya. "Pakiusap, wala na po ba kayong ibang magagawa?" Nanginginig ang boses ng isang babae na tumawid sa buong showroom. Lumingon si Samuel at nakita ang isang matandang mag-asawa sa trade-in desk. Ang lalaki ay matangkad, bahagyang kuba, may maayos na puting buhok. Katabi niya ang asawa, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Kita sa muka ang pag-aalala. Sa labas, naroon ang kanilang luma pero maayos na sasakyan, halatang hindi nababagay sa mga bagong modelo sa paligid. Sa likod ng counter ay si Ronnie Larson, ang sales manager. Kilala siya sa mga deal na may malaking tubo at batay sa malamig niyang tono, tila wala sa trabaho niya ang makiramay. "Pasensya na," sabi ni Ronnie, sabay kibit balikat na parang sanay na sanay. "Iyan na po ang pinakamagandang alok na maibibigay ko. Hindi na po kasi ganun kataas ang halaga ng kotse niyo. Swerte na nga po kayong umabot sa ganitong halaga." Lumapit si Samuel, kunwaring tumitingin sa katabing kotse habang nakikinig. Pinunasan ng babae ang kanyang mga mata. "Iyan po ang kotse ng anak namin. Pumanaw siya noong nakaraang taon. Hanggat kaya namin, iningatan namin ito.
Pero ngayon, hindi na po namin kayang ipaayos. May bumigat sa dibdib ni Samuel, napabuntong hininga si Ronnie, tila nababagot. Naiintindihan ko pong mahirap ito, pero hindi po naaapektuhan ng emosyon ang presyo. Ang merkado po ang nagtatakda. Nanginginig ang labi ng babae. Hindi lang ito basta kotse, ito na lang po ang alaala na naiwan sa amin mula sa anak namin. Hinigpitan ng lalaki ang hawak niya sa kamay ng asawa, pilit na lumalaban sa sakit ng sandali. Si Ronnie naman nanatiling matigas. Ang alok ko ay 2,000 dolyar. Mataas na po iyan base sa mileage at kondisyon. Kung gusto niyo pong ituloy, maaari na po nating simulan ang mga papel. Sabay turo sa labas. Kung hindi naman po, ramdam ni Samuel ang init ng galit sa loob niya. Hindi lang ito masamang deal, ito'y walang puso. Lumapit siya. Paumanhin, anong nangyayari rito? Napalingon si Ronnie, halatang nainis. Sir, personal na usapan po ito. Tahimik pero matatag si Samuel. Pasensya na sa abala, pero narinig ko po. Naghahanap din kasi ako ng kotse at parang interesado ako sa sedan na iyon. Nagulat ang mag-asawa. Tumingin si Ronnie, masama ang tingin. Hindi po ito binebenta, trade-in po ito. Hinaplos ni Samuel ang kanyang baba, kunwaring nag-iisip. Gusto ko sanang bilhin ng direkta. Magkano po ang halaga ng trade-in? Nag-aatubili si Ronnie. 2,000. Tumaas ang kilay ni Samuel. Ganon ka ba sa kondisyon ng kotse na yan? Nagdilim ang mukha ni Ronnie. Luma na kasi, mataas na ang tinakbo. Magbibigay ako ng 5,000 dolyar. Tumahimik ang buong silid, napasinghap ang mag-asawa. Ay hindi po, hindi namin matatanggap yan. Maingat na tinaas ni Samuel ang kamay. Labas tayo sandali. Pagkalabas nila sa showroom at kay Ronnie, nagsimulang magkwento ang matandang mag-asawa. Ang anak nila ay isang bumbero, isang bayani sa araw-araw sa kanilang bayan. Ang kotse ay hindi lang basta sasakyan, ito ay bagay na labis niyang minahal. Pagkamatay niya habang nasa tungkulin, ang kotse ang natira nilang alaala sa anak. Pero ngayon, dahil sa lumalaking gastusin sa medikal at humihinang kalusugan, napilitan silang isuko ito. Tahimik na nakinig si Samuel, tumatango. Bibilhin ko ang kotse, pero hindi bilang trade-in. Napakunot no si Harold. Bakit po? Ngumiti si Samuel ng banayad. Dahil ayokong mapunta ito sa isang sulok ng lote na walang halaga. Gusto ko itong ayusin at bigyang parangal ang alaala ng anak ninyo. Napuno ng luha ang mga mata ng babae. Talaga bang gagawin niyo yon? Kinuha ni Samuel ang kanyang checkbook mula sa bulsa. Hindi lang ito bakal at gulong. May kwento itong dala. Pamana ito ng anak ninyo. Biglang bumukas ang pinto ng showroom. Lumabas si Ronnie, kita sa mukha ang inis at dumating habang inaabot ni Samuel ang tseke. Hindi mo pwedeng... Lumingon si Samuel, kalmado ang mukha pero hindi mababasa. Mag-uusap tayo mamaya, Ronnie, at mahaba-habang usapan ito tungkol sa kung paano pinapatakbo ang lugar na to. Napahinto si Ronnie. May kakaiba sa tono ni Samuel. Isang talim na tumagos sa karaniwang argumento. Hindi pa niya alam pero kaharap niya ang isang taong mas makapangyarihan kaysa inaakala niya. Mabigat ang hangin. Nakatayo si Samuel sa harap ng dealership, hawak ang checking 5,000 dolyar na may tahimik na lakas. Ang mag-asawa, sina Harold at Melinda Romero, ay nakatingin sa kanya, puno ng pasasalamat, na para bang may milagro silang nasaksihan. Ang mga matang pagod sa mga tao ng hirap ay ngayon ay kumikislap sa isang bihirang damdamin, pag-asa. Hindi na po namin alam kung anong sasabihin, bulong ni Harold, mahigpit na hawak ang kamay ni Melinda. Wala pang gumawa ng ganito para sa amin. Pinunasan ni Melinda ang luha. Hindi nyo naman po kami kilala. Bakit nyo kami tinutulungan? Tinitigan sila ni Samuel ng may init at panatag.
dahil may mga bagay na mas mahalaga pa sa pera. Tumalikod siya at tiningnan ang lumang kotse, marahang inilapat ang palad sa hood nito. Ang kotse na ito ay mahalaga sa anak ninyo at mahalaga pa rin sa inyo. Hindi ko kayang hayaan na gawing negosyo ang ganitong kwento. Namumuo ang luha sa lalamunan ni Harold. Magugustuhan ka sana niya, mahina niyang sambit. Tumama sa dibdib ni Samuel ang mga salitang iyon. May bumigat sa kanyang damdamin. Ganito ba siya tingnan ng sariling empleyado? O naging malamig na ba ang kanyang kumpanya, isang makina ng tubo na wala nang malasakit? Bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas muli ang pinto sa likod niya. Naglalakad palabas si Ronnie, pulang-pula ang mukha at nakasara ang kamao. Kailangan nating mag-usap, sigaw niya, na para bang walang taong nakapaligid. Huminga si Samuel ng malalim, kalmado pa rin. Iniabot niya ang tseke kay Harold. I-encash niyo ito, bulong niya. Iuwi niyo ang kotse ng anak ninyo ng buong dangal. Tumango si Harold, sa kanya kinamayan si Samuel ng mahigpit. Maraming salamat. Habang papalayo ang mag-asawa, nagwala si Ronnie. Anong iniisip mong ginagawa mo? Lumapit siya ng mabilis, amoy ng murang pabango at desperasyon ang bumalot. Hindi gumalaw si Samuel. Tinutulungan ko ang customer, sagot ni Samuel, malamig at kalmado. Hindi ba't yan ang trabaho natin dito? Umirap si Ronnie. Hindi ganyan ang sistema rito. Tumawid ang mga braso niya at bumaba ang boses. Nawalan tayo ng libo-libo sa ginawa mo at sinabotahe mo ako. Nilusutan mo ako. Bahagyang tumaas ang kilay ni Samuel. Sinabotahe? Hindi ko alam na parte ng trabaho mo ang gipitin ng mga magulang ng namatayan. Nangingitim ang mukha ni Ronnie. Tingnan mo, hindi ko alam kung sino sa tingin mo ang sarili mo. Nagbago ang tono ni Samuel, matalim at malamig. Sino sa tingin ko ako? Lumapit siya ng bahagya. Sapat para mapaatras si Ronnie. Nag-iba ang presensya niya, hindi na siya basta customer. Hindi rin basta taong nagtatanong. Ngayon, nag-aatubili na si Ronnie. Tinitigan siya ni Samuel, matatag at kalmado ang boses. Pagmamay-ari ko ang dealership na ito. Parang suntok ang dating ng mga salita. Namutla si Ronnie. Bumukas ang bibig niya, pero wala siyang masabi, tila hindi pa rin niya matanggap ang narinig. Sandali, ano? Muli humugot si Samuel mula sa kanyang bulsa. Ngayon ay isang business card. Itinaas niya ito gamit ang dalawang daliri. Nakasulat ng malinaw, Samuel Solaris, founder, Solaris Automotive. Ako si Samuel Solaris, wika niya, parang bakal ang boses. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala. At nasaksihan ko mismo kung paano mo ginipit at niloko ang dalawang customer at kung paano mo pinapatakbo itong lugar na parang isang scam. Tumahimik ang lahat. Ang mga empleyado sa paligid ay huminto sa ginagawa nila. Kunwaring abala pero palihim na nakikinig. May ilan na nagkatinginan, ang iba'y halatang kontento na parabang matagal na nilang hinihintay na may umharap kay Ronnie. Nanginig si Ronnie, unti-unting nawawala ang kumpiyansa. Ako, hindi ko alam. Iyan ang problema, putol ni Samuel. Hindi mo alam kung sino ako, kaya akala mo ayos lang. Ayos lang gipitin ang dalawang taong walang laban. Iyon na mismo ang nagpapakita kung anong klaseng tao ka. Nagsimulang magpawis si Ronnie, tuluyang nawalan ng lakas. Makinig po kayo, Samuel. Mr. Solaris, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Oo, paghabol sa tubo, yan ang mahalaga sa iyo, hindi ba? Kumulo ang sikmura ni Samuel sa matinding pagkasuklam. Ganito na ba talaga ang naging takbo ng negosyo niya? Ganito ba tratuhin ng mga customer kapag wala siya? Ilang tao na kaya ang pumasok dito at lumabas na parang niloko? Huminga siya ng malalim, pinanatag ang sarili. Hindi, Ronnie, matatag niyang sinabi. Hindi yan ang gusto ko. Hindi mapakali si Ronnie, halatang naiinis. Sir,
Kung hahayaan nating damdamin ang magdikta sa mga deal, malulugi tayo. Ganyan po talaga ang negosyo. Matalim at malamig ang sagot ni Samuel. Hindi ito negosyo, kasakiman ito. Parang gusto pa sanang sumagot ni Ronnie pero walang lumabas na salita. Bumukas ang bibig niya, muling nagsara. Unti-unting nawawala ang kontrol sa kanyang mga kamay. Lumingon si Samuel sa mga empleyadong nagtipon sa paligid. Malakas at malinaw ang kanyang boses. Ilan sa inyo ang sinanay para gipitin ang mga customer? Tahimik ang lahat. Walang sumagot pero halata sa mga mukha nila ang pagkailang. Dahan-dahang tumango si Samuel, hindi siya nagulat. Ilan sa inyo ang nakakita ng mga taong lumabas dito na pakiramdam ay niloko sila? Muli, walang sumagot pero may ilang tumingin kay Ronnie, isang batang salesman na ang pangalan sa tag ay John ang lumapit. Mahina pero malinaw ang kanyang boses. Nangyayari po, madalas, amin niya. Sinasabihan kami ni Ronnie na babaan ang trade-in kahit alam naming mas mataas pa ang halaga. Umiikot si Ronnie, galit na galit. Tumigil ka, John! Napaatras si John pero tinaas ni Samuel ang kamay. Hindi, John. Ituloy mo. Nag-atubili si John pero binuo ang loob. Inuutusan po kami na mag-alok ng mataas na interest rate sa mga customer na hindi nagtatanong. Lalo na po yung matatanda o mukhang hindi pamilyar sa pera. Marami po sa amin ay ayaw talaga pero natatakot kami magsalita, baka mawalan ng trabaho. Namutla si Ronnie. Nagsisinungaling siya. Tinitigan siya ni Samuel, mababa pero seryoso ang boses. Totoo ba? Hindi sumagot si Ronnie. Mas malakas pa sa anumang pagtanggi ang katahimikang iyon. Sa paligid, hindi mapakali ang mga staff. Ang ilan ay halatang nahihiya. Ang iba naman parang nakahinga ng kaunti na parang matagal na nilang gustong marinig ito. Ramdam ni Samuel hindi lang si Ronnie ang problema. Malalim ang ugat. Mismong sistema ang bulok. Dahan-dahan siyang huminga. Terminado ka na, Ronnie. Napatingala si Ronnie. Kalmado ang boses ni Samuel pero wala itong puwang para sa pagtutol. Ipunin mo ang gamit mo. Umalis ka ngayon. Parang gusto pang lumaban ni Ronnie pero isang tingin lang kay Samuel ay alam na niyang walang laban. Napamura siya sa ilalim ng hininga at galit na kinuha ang kanyang jacket mula sa upuan. Walang humarang sa kanya ni isa. Humarap si Samuel sa buong team. Mula ngayon, magbabago ang lahat. Trato sa customer ay dapat may katapatan at respeto. Wala nang pilit, wala nang mga kadudadudang alok. Gagawin natin ito sa tama. At kung sino mang may problema dyan, malaya kayong lumabas. Walang gumalaw. Muling lumapit si John. Salamat po, sir, taos-puso niyang sabi. Bahagyang tumango si Samuel. Ayusin natin ang lugar na to mula sa simula. Habang papalabas si Ronnie, bit-bitang napigtal na yabang at baluktot na balikat, tahimik na pinanood siya ni Samuel. Hindi lang ito basta parusa. Ito ang simula ng isang mas malawak na pagbabago. Kahit wala na si Ronnie, nanatili ang bigat sa paligid. Ang marahas niyang mga yabag ay nag-iwan ng tunog na tila huling nota ng isang kantang matagal nang hindi kaaya-aya. Sa showroom, nakatayo ang mga empleyado. Ang ilan ay magaan ang pakiramdam, ang iba ay litong-lito. Nagkatinginan ng ilan, si John ay may bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Nasa gitna si Samuel, kalmado pero buo. Natanggal na niya ang isa sa pinaka-nakamamatay na elemento ng kumpanya, pero alam niyang umpisa pa lang ito. Mas malalaking problema ang kailangang harapin. Lumingon siya sa paligid, tiningnan ang mga empleyadong nanahimik habang inaapi ang mga customer. May gusto lang akong liwanagin, panimula ni Samuel. Matatag at kontrolado ang kanyang tono. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggal kay Ronnie. Tungkol ito sa pagkukumpuni ng lahat ng sira rito. Kung isa ka sa mga nakisali sa mga hindi tapat na gawain, hihinto na yan ngayon. Tahimik.
hanggang sa isang lalaki sa edad 40 pataas, si Tim, ay umubo at nag-ayos ng kanyang tindig. Sir, sa totoo lang po si Ronnie ang nagturo sa aming lahat ng ganitong sistema. Hindi lang siya ang may problema. Ganito po talaga ang naging kalakaran dito. Tumango si Samuel at yan mismo ang gusto kong baguhin. May mumunting bulungan sa paligid, pagbabago, tunay na pagbabago. Posible kaya talaga, ilan sa kanila ay matagal nang nagtatrabaho sa ilalim ni Ronnie, nakulong sa sistemang ginagantimpalaan ang panlilinlang at pinaparusahan ng katapatan. Pero ngayon, maaring ito na ang pagkakataon. Ano pong susunod? Tanong ng isang tao mula sa likuran. Lumingon si Samuel sa buong silid at huminga ng malalim. Ngayon, lilinisin natin ang bahay. Pagsapit ng tanghali, tinawag niya ang lahat ng empleyado sa staff lounge. Amoy ng kape ang bumalot sa silid at ang kaluskos ng mga papel ay sumabay sa tensyong tahimik. Ang ilan ay mukhang kinakabahan, ang iba mausisa. Wala ni isa ang tiyak kung ano ang mangyayari. Nakasandal si Samuel sa mesa, nagsalita hindi bilang isang CEO na malayo sa masa, kundi bilang taong mismong nakakita kung ano ang pinagdaraanan nila araw-araw. Alam kong iniisip ng ilan sa inyo, panimula niya. Narinig niyo na ito dati, yung mga corporate speech tungkol sa pagbabago na nauuwi lang sa wala. At tama siya, may mga empleyadong nagkatinginan, tila pamilyar sa ganitong eksena. Pero iba ngayon, patuloy ni Samuel. Hindi lang tayo mag-aayos ng ilang patakaran. Babaguhin natin ang mismong paraan ng pagpapatakbo ng negosyong ito. Sa totoong paraan, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na pag-irap. May narinig ring bulong, oo nga, hanggang dumating ang corporate at pigilan lahat. Ngumiti si Samuel, bahagyang pilyo. May sapat akong kapangyarihan para masigurong mangyayari ito. At kung iniisip niyong hindi ito seryoso, alalahanin niyong tinanggal ko ang manager ninyo. Dito mismo, sa harap ng lahat. Doon sila natahimik at lumapit si John, ang batang salesman. So, ano pong ibig sabihin nito para sa amin? Tumawid ang mga braso ni Samuel at sumagot ng may layunin. Ibig sabihin, simula ngayon, bawat benta ay dapat lubusang tapat. Walang tagong singil, walang biglaang dagdag na bayarin, at wala ng pananamantala sa mga customer na hindi alam ang buong detalye. May mumunting bulungan ng pagsang-ayon na kumalat sa silid. Huminga ng malalim si Tim, ang veterano sa team. Sir, sang-ayon ako sa sinasabi niyo, pero kailangan niyo ring maunawaan. Marami sa amin ang may pamilyang binubuhay. Sanay na kaming kumita sa sistemang itinuro sa amin. Kung hihinto agad kami, paano na kami makakasabay? Tumango si Samuel. Inaasahan na niya ang tanong na iyon. Kaya't magpapakilala tayo ng bagong modelo ng komisyon. Simula ngayon, hindi lang dami ng kotse ang batayan ng bonus ninyo, kundi kung gaano kasaya ang mga customer ninyo. Tiningnan niya ang paligid habang unti-unting lumalalim ang epekto ng kanyang mga salita. Kung tratuhin niyo sila ng tama, bigyan ng magandang karanasan, kikita pa rin kayo. Sa totoo lang, baka mas malaki pa. Nagkagulo ang bulong-bulungan, bagong ideya iyon, walang nakasanayan. Ang talino niyan, sabi ni John, nanlalaki ang mga mata sa pagkamangha. Ngumiti si Samuel, hindi ko na ito unang beses. Nagkatawanan ng mahina ang buong silid, unti-unting lumuluwag ang tensyon. Ramdam ni Samuel, dito nagsisimula ang totoong pagbabago. Kinahapunan, nagpatawag si Samuel ng mandatoryong customer service meeting. Ipinakita niya sa screen ang isang file, lahat ng reklamong natanggap ng kumpanya tungkol sa partikular na dealership na ito sa loob ng isang taon. Mahaba ang listahan, isa-isa niyang binasa ang mga ito, totoong boses mula sa totoong mga customer na na-pressure, nilinlang o hayagang niloko. Isang review ang tumatak, pumunta ako para bumili ng second-hand na kotse.
Ayos naman ang deal hanggang sa pag-uwi ko at nakita kong may naka-charge na $1,500 para sa extended warranty na hindi ko naman inaprubahan. Tumawag ako pero sabi ng manager, non-refundable daw. Para akong naloko, hindi na ako babalik dyan. Napakagatlabi si John. Grabe yan. Tumungo si Tim, puno ng panghihinayang ang tinig. Naalala ko yung babae, bata pa, isang single mom, halatang kapos sa buhay. Matigas ang mga mata ni Samuel, kaya ayusin natin. Lumingon siya sa kanyang assistant. Kunin mo ang listahan ng lahat ng customer na nasingil ng sobra, nalinlang o na-pressure sa masamang deal. Tatawagan natin silang lahat. Aayusin natin ang mga pagkukulang. Tahimik ang lahat, nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Napakurap si John. Totoo po ba yan? Tumango si Samuel. Totoong-totoo. Pagsapit ng hapon, nakaupo na si Samuel sa isang desk. Personal na tinatawagan ang mga dating customer. Hello, Mrs. Thomas. Si Samuel Solaris ito. Oo, yung may-ari ng Solaris Automotive. Tumatawag ako para humingi ng paumanhin sa naging karanasan ninyo sa pagbili ng kotse. Tahimik sa kabilang linya tapos isang maliit, hindi makapaniwalang tawa ang narinig. Kayo po talaga si Samuel Solaris, tumatawag sa akin. Oo ma'am, at gusto kong gawin ang lahat para maitama ito. Ramdam niya ang emosyon sa tinig nito. Matapos ang buwan ng pakiramdam na pinabayaan at niloko, sa wakas ay may nakinig. Hindi ito tungkol sa refund, ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala. Matapos ang huling tawag, napahilig si Samuel sa kanyang upuan. Pagod siya, pero may tahimik na kasiyahan sa kanyang dibdib. Hindi pa perpekto ang dealership. Pero ngayon, may nagbago. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Pumasok si John, nakangiti. May 3 walk-in po tayo. Pare-pareho ang tanong, totoo po ba na inaayos ng may-ari ang mga lumang deal? Ngumiti si Samuel. Maganda, bigyan natin sila ng patunay. Kinabukasan, nagbukas ang Solaris Automotive na may bagong misyon at naroon si Samuel mismo, nakabantay, gumagabay at sinisiguradong wala ng customer ang gagamitin o lalabasan ng sama ng loob. Nang sumunod na umaga, may ibang pakiramdam sa dealership. Mas magaan ang enerhiya. Wala na ang mabigat na ulap ng tensyon na ilang araw nang nakabalot dito. Pero hindi ilusyon si Samuel. Alam niyang ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras. Ang nangyari kahapon ay isang malakas na mensahe. Ang ngayon, ang unang tunay na pagsubok. Dumating siya ng maaga at gaya ng dati nagpark sa tapat ng gusali para makapagmasid ng hindi napapansin. Isa-isa nang dumating ang mga empleyado. Ang ilan ay may pag-asa sa mukha. Ang iba may pag-aalinlangan pa. Yayakapin ba nila ang bagong pamamaraan o babalik sa nakasanayan? Hindi perpeksyon ang inaasahan ni Samuel. Inaasahan niya ang pag-usad. Sa loob, nakaupo na si John sa kanyang desk, naghahanda para sa araw. Nang makita niyang papasok si Samuel, ngumiti siya. Umaga po, boss? Natawa si Samuel. Hindi mo na kailangang tawagin akong boss. Tumawa rin si John. Mas okay na kaysa sa yung misteryosong lalaki na nagpanggap na customer. Tumawa si Samuel at umiling. Sige na nga, patas yan. Dumating si Tim ilang saglit pa, mas seryoso ang mukha. Talaga bang sineryoso niyo lahat ng sinabi niyo kahapon? Tumango si Samuel. Bawat salita, napabuntong hininga si Tim. Kung ganon, may utang ako sa inyong paumanhin. Tumagilid ang ulo ni Samuel, interesado. Para saan? Lumapit si John, puno ng kuryosidad. So, ano pong ibig sabihin nito talaga para sa amin? Tumawid ng braso si Samuel at sumagot ng may paninindigan. Ibig sabihin, mula ngayon bawat benta ay dapat bukas at tapat. Wala nang mga biglaang singil, walang tagong dagdag at lalong wala nang pananamantala sa mga customer na hindi kabisado ang proseso. May banayad na bulungan ng pagsang-ayon sa grupo. Muling nagsalita si Tim, ang veteranong salesman. Sir,
Sang-ayon talaga ako sa inyo, pero may pamilya rin kaming binubuhay. Sa tagal naming nagtatrabaho rito, yun lang ang paraang alam naming kumita. Kung bigla naming ihihinto yun, paano na kami mabubuhay? Tumango si Samuel, nauunawaan ang pangamba. Kaya magpapakilala tayo ng bagong komisyon model. Simula ngayon, ang bonus ay ibabatay sa kung gaano kasaya ang mga customer ninyo. Hindi lang kung ilan ang nabentahan ninyo. Matatag at tiwala ang tono niya. Kung magiging tapat kayo, may respeto at patas sa bawat taong papasok dito, kikita pa rin kayo. Sa totoo lang, baka mas malaki pa kaysa dati. Nagkatinginan ng lahat, tila may bago silang narinig. Ang galing niya na, sambit ni John, halatang humanga. Ngumiti si Samuel. Hindi na ako baguhan sa ganitong bagay. Tumawa ang lahat. Unti-unting gumaan ang atmosfera. Ramdam ni Samuel, dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Kinahapunan, muling tinipon ni Samuel ang lahat. Ngayon naman, para sa isang customer service audit. Sa screen sa likod niya, ipinakita niya ang ulat ng lahat ng reklamo at negatibong review na natanggap ng dealership sa nakaraang taon. Mahaba ang listahan. Isa-isa niyang binasa ang mga ito, totoo, raw at nakapamumulat. Isang review ang tumama ng matindi. Bumili ako ng second-hand na kotse. Akala ko okay ang deal, pero pag-uwi ko, may naka-charge na $1,500 para sa warranty na hindi ko naman hiningi. Tumawag ako, pero sabi ng manager, non-refundable daw para akong ninakawan. Nanginginig ang panga ni John. Grabe yan. Bumuntong hininga si Tim. Naalala ko siya, isang single mom, kapos sa pera. Matatag ang tinig ni Samuel. Aayusin natin yan. Lumingon siya sa kanyang assistant. Kunin ang listahan ng lahat ng customer na siningil ng sobra, na pressure o nalinlang. Tatawagan natin sila. Isa-isa. Tahimik ang buong silid. Sir, seryoso kayo? Tanong ni John. Namimilog ang mata. Tumango si Samuel. Seryosong seryoso. Pagsapit ng hapon, si Samuel mismo ang tumawag sa mga dating customer. Hello, Mrs. Thomas. Si Samuel Solaris. Ito. Oo, yung Samuel Solaris. Tumatawag ako para humingi ng paumanhin sa naging karanasan ninyo. May katahimikan, tapos isang hindi makapaniwalang tawa. Kayo talaga to. Opo, ma'am, at gusto ko sanang itama kung ano man ang naging mali. Ramdam ni Samuel ang emosyon sa tinig ng babae. Matagal na siguro siyang nakaramdam ng kawalang boses. Ngayon, may nakikinig na. Pagkababa ng huling tawag, napahilig si Samuel sa kanyang upuan. Pagod siya, pero may katahimikan sa dibdib. Hindi perpekto ang dealership, pero gumagaling ito. May kumatok sa kanyang pinto, si John nakangiti. 3 walk-in po agad. Narinig nila yung tungkol sa refund ni Evelyn. Gusto nilang malaman kung totoo. Ngumiti si Samuel. Ipakita natin sa kanila na totoo nga. Kinabukasan may ibang pakiramdam sa Solaris Automotive. Parang huminga ang buong gusali. Pero alam ni Samuel, hindi pa ito ang dulo. Ito ang unang tunay na pagsubok. Dumating siya ng maaga, nagpark sa tapat para magmasid. Isa-isang dumating ang mga empleyado. Ang ilan ay puno ng pag-asa, ang iba'y may alinlangan pa. Hindi perpeksyon ang inaasahan ni Samuel. Pag-unlad. Sa loob, abala na si John sa pag-aayos ng mesa. Umaga po, boss, bati niya. Tumawa si Samuel. Hindi mo na kailangang tawagin akong boss. Ngumiti si John. Mas okay na kaysa sa yung misteryosong lalaki na nagpanggap na customer. Umiling si Samuel, tumatawa. Touché. Lumapit si Tim, mas seryoso ang ekspresyon. Lahat ng sinabi mo kahapon, seryoso ka talaga, no? Tumango si Samuel. Bawat salita. Nag-alinlangan si Tim. Kung ganon, may utang ako sa iyo na paumanhin. Tumagilid ang ulo ni Samuel. Para saan? Nag-aatubili si Tim. Para sa pananatiling tahimik habang pinabayaan ni Ronnie ang lugar na to. May mga bagay akong hindi sang-ayon pero kailangan ko ang trabaho.
Pinaniwala ko ang sarili ko na hindi ko laban yon. Tinitigan siya ni Samuel, puno ng pag-unawa. Pero ngayon, lumalaban ka na. Iyon ang mahalaga. Tumango si Tim, tila gumaan ang balikat. Biglang bumukas ang pinto sa harap, si Harold at Melinda Romero. Ang mag-asawang tinulungan niya kahapon. Nagniningning ang mga mata ni Melinda habang tinitingnan ang showroom. Parang ibang lugar na ito. Matatag ang lakad ni Harold, wala na ang dating kaba. Lumapit si Samuel. Mr. and Mrs. Romero, hindi ko inaasahang makikita ko kayo agad. Matatag na kinamayan siya ni Harold. Nandito kami para magpasalamat, hindi lang para sa ginawa mo para sa amin, kundi sa ginagawa mo para sa lugar na to. Napakurap si Samuel, nahihiya, ngumiti si Melinda. May usap-usapan na sa bayan tungkol sa kung paano mo kami ipinaglaban, kung paano mo tinanggal yung lalaking yon, kung paano mo binabago ang lahat. Hindi lang kami ang naka-experience ng hindi tama. Tumama sa dibdib ni Samuel ang katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa isang dealership, mas malaki ito. Bago pa siya makasagot, bumukas muli ang salamin na pintuan. Isang babaeng nasa 32 taon ang pumasok. Kita sa mukha ang halong pag-asa at galit. Mahigpit ang hawak sa folder, tila laman nito ang lahat ng pagkakamali ng nakaraan. Lalapit na ang receptionist pero tumingin agad siya kay Samuel. Kayo ba ang may-ari? Tanong niya. Oh, sagot ni Samuel. Paano kita matutulungan? Ako si Evelyn Aquino. Bumili ako rito ng Ford Explorer nung nakaraang taon. Itinuro ni Samuel ang upuan. Maupo ka, Evelyn. Umupo si Evelyn, nanginginig ang tinig. Sabi ng ahente, abot kaya ang hulog. Pero pag uwi ko, may mga singil na hindi man lang binanggit. Nang tumawag ako, sabi nila huli na. Bumigay ang boses niya. Lumampas ako ng mahigit 3,000 dolyar sa inakala ko. Tahimik ang mga empleyado sa paligid. Pamilyar ang kwento. Huminga si Samuel. Ikinalulungkot ko talaga ang nangyari. Tiningnan siya ni Evelyn, may pagdududa. Hindi sapat ang sorry. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niyo. Hindi nag-atubili si Samuel. Kunin natin ang file mo. Tingnan natin. Namulat ang mata ni Evelyn. Agad-agad? Agad-agad! Pinuksan ni John ang file. Nandun lahat, dagdag na singil, pinalobong terms, buong detalye. Si Ronnie na naman ito, bulong ni John. Tumango si Samuel. Ayusin natin. Nagulat si Evelyn. Totoo ato. Lumapit si Samuel. Sobra ang singil sa'yo, mali yon. Tatanggalin natin ang dagdag at ibabalik ang sobrang bayad mo. Tahimik ang buong silid. Sir, seryoso kayo? Tumango si Samuel. Lubos na seryoso. Napaluha si Evelyn. Akala ko hindi ko na mababawi yon. Ngumiti si Samuel. Ngayon, nabawi mo na. Habang lumalabas si Evelyn na may dalang refund check, nakita ito ng lahat. Nagbulungan ang mga customers sa showroom. Nakita mo yun? Binalik talaga ang pera. Mukhang totoo nga ang pagbabago rito. Tumalikod si Samuel kina John at Tim. Nakaangat ang noo ni John. Si Tim, tahimik, malalim ang iniisip. Ngumiti si Samuel. Hindi lang ito tungkol sa isang tseke. Ito ay tungkol sa tiwala. At kapag naibalik ang tiwala, lahat ng bagay ay maaaring sumunod. Sa mga sumunod na araw, tila ibang mundo na ang Solaris Automotive. Wala na si Ronnie. Iginagalang ang mga customer. Unti-unting nag-a-adjust ang mga empleyado. Ang ilan ay masigla, ang iba nangangapa pa. Pero isang bagay ang malinaw, kumalat na ang balita. Kinabukasan matapos ang refund ni Evelyn, maagang dumating si Samuel at may pila na sa labas. May mga naghihintay. Narinig na nila, inaayos ng Solaris Automotive ang mga pagkakamali. Naguunahan ang tawag. Mga dating customer, gustong ipa-review ang deal nila. Mga bagong customer, gusto lang malaman kung ito na ba ang lugar na maaari na nilang pagkatiwalaan. Lumapit si John kay Samuel, nanlalaki ang mata. Boss,
Parang may mas malaki tayong nasimulan kaysa sa inaakala natin. Ngumiti si Samuel. Talagang yan ang plano. Pero habang lumalakas ang Solaris Automotive, may isa pang tao ang nagmamasid at hindi siya natuwa. Bandang tanghali, tumanggap si Samuel ng hindi inaasahang tawag, si Michael Langford. May-ari ng Langford Motors, isang rival dealership sa Karatig Bayan. Di tulad ni Samuel, hindi binuo ni Langford ang negosyo sa kalidad o pagiging patas. Ang puhunan niya, madudulas na ad, mapilit na sales tactics at matataas na presyo. At ngayon, galit na galit siya. Kinuha ni Samuel ang telepono sa opisina, alam na niya kung sino ang nasa kabilang linya. Langford, anong kailangan mo? Ang boses sa kabilang dulo ay makinis ngunit tensyonado. Narinig ko na ang ginagawa mo, Solaris. Umupo si Samuel ng padapa sa kanyang upuan, walang bahid ng impresyon. At ano ngayon? Lalong tumalim ang tono ni Langford. Masama ang ginagawa mong ehemplo. Tumaas ang kilay ni Samuel. Ang ibig mong sabihin, ang paggalang sa mga customer. Matalas ang sagot ni Langford. Kapag nagsimula kang magbigay ng refund, ng patas na deal, ano sa tingin mo ang susunod? Akala mo ba papayag kaming iba na hayaan ka lang? Hindi umiikot ang industriyang to sa damdamin, Solaris. Napangisi si Samuel. Hindi nga, umiikot ito sa panlilinlang at tapos na ako sa larong yan. Napatawa si Langford, maikli at puno ng inis. Akala mo ba tagapagligtas ka? Hindi ito charity, Solaris. Hindi mahalaga sa mga tao kung sino ang mapagkakatiwalaan nila. Ang mahalaga kung sino ang may pinakamababang presyo. Humigpit ang hawak ni Samuel sa telepono. Siguro yan ang paraan mo ng negosyo. Iba ang sa akin. Napabuntong hininga si Langford, puno ng pagmamataas. Sige, magpakabayani ka, pero huwag mong lokohin ang sarili mo. Darating ang araw, ang kita mo ang tatama sa iyo. Nanatiling kalmado, ngunit matatag si Samuel. Bantabayan, Langford, dahil maraming customer pa akong kailangang tulungan. Lumamig ang boses ni Langford. Hindi banta, paalala lang, kukuhanin ko ang mga customer mo at kung iniisip mong mananatili ka sa spotlight, nananaginip ka. Click! Napatigil ang linya. Dahan-dahang binaba ni Samuel ang telepono. Kalmado ang puso pero naglalaro ang isip. Hindi nagbibiro si Langford. Pagsapit ng hapon, naramdaman na ang unang bugso ng pagganti. Biglang pumasok si John sa opisina, halatang balisa. Sir, may problema tayo. Tumingin si Samuel. Ano yon? Huminga si John ng malalim. May mga customer pong umaalis. Kumunot ang noo ni Samuel. Bakit? Tinatawagan sila ni Langford. Inaalok ng parehong kotse ng mas mura ng 2,000. Kapag binigyan natin ng presyo, binabagsakan agad nila. Napakuyom ang mga kamao ni Samuel. Sa showroom, kinausap ni Tim ang isang mag-asawang nasa gitnang edad. Nagpapasalamat kami sa inyo, sabi ng lalaki, pero tinawagan kami ng Langford Motors. Parehong kotse, mas mura ng 2,000. Halatang frustrated si Tim. Yun na po ang pinakamagandang offer namin, sir. Nagkibit balikat ang lalaki. Gusto naming bumili dito, pero malaki pa rin ang halaga noon. Lumapit si Samuel. Pwede ko po bang magtanong? Tumango ang lalaki, nagtataka. Nabanggit ba ni Langford kung paano nila binabawi yung ibinabang presyo? Napakunot noo ang lalaki. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang yumuko si Samuel, seryoso. Nasabi ba nila yung dagdag na bayarin? Yung mga biglaang singil, yung pinalubong financing terms na isisingit sa kontrata sa huling sandali? Nagkatinginan ng mag-asawa. Nag-aalangan ang lalaki, nag-aalala ang babae. Wala silang sinabi. Tumango si Samuel. Siyempre, hindi nila sasabihin. Ganun ang sistema nila. Ibababa ang presyo para mahuli ka, tapos bubulagain ka sa fine print kapag huli na ang lahat. Ipinakita ni Tim ang screen. Hindi kayo ang una, marami nang bumalik dito matapos lokohin ng Langford. Tingnan nyo to, totoong kontrata, totoong numero.
Nagtinginan ang mag-asawa. Dito na kami bibili, wika ng lalaki sa huli. Ngumiti si Samuel. Matalinong desisyon. Pagsapit ng gabi nang magsara ang dealership, tinipon ni Samuel ang buong team. Sinusubukan tayong durugin ni Langford, sabi niya, at presyo ang sandata niya. Nag-alinlangan si John. Papalag tayo, ibababa natin ang presyo natin din. Umiling si Samuel. Hindi tayo bababa sa antas nila. Mag-iisip tayo ng mas mahusay. Lumingon siya kay Tim. Kunin mo ang lahat ng negatibong review ng Langford Motors sa nakaraang 2 taon. Napamulat si Tim. May balak ka, boss? Ngumiti si Samuel. Meron. Paalalahanin natin ang lahat kung sino talaga si Langford. Kinabukasan, inilunsad ng Solaris Automotive ang isang matapang na kampanya, direkta, malinaw at personal. Nagpadala sila ng email at mensahe sa lahat ng dating customer na nabiktima ng Langford. Simple lang ang mensahe. Kung niloko ka ng Langford Motors, dalhin mo sa amin ang mga papeles mo. Ire-review namin, libre, walang pressure, walang panluloko. Tanging katotohanan lang. Agad ang tugon. Sa loob ng ilang oras, may mga nagdatingan na kuryos, umaasa. Pagsapit ng tanghali, 12 na. Pagdating ng hapon, isang buong alon. May mga kwento silang dala, mga kwento ng galit, tungkol sa mga presyo na pinalobo, mga tricks sa kontrata at hindi maunawa ang bayarin. Isa-isa silang tinulungan ni Samuel at ng kanyang team, line by line, detalyado, walang shortcut. Pagtapos ng linggo, sunog ang Langford Motors at hindi maganda ang ibig sabihin. Pumaha ng reklamo sa kanilang hotline, sumabog ang negatibong reviews online, galit ang mga customer, gulat ang staff. Muling tumawag si Langford. Pero ngayon wala na ang arogansya sa boses niya. Akala mo panalo ka na, singhal niya. Sinasira mo ako. Kalmado si Samuel. Hindi Langford, sarili mo ang sumira sa iyo. At binaba ang tawag. Sa loob ng Solaris Automotive, parang may kuryente sa hangin. Sa nakaraang linggo, nakatulong sila sa 20 tao. At mas mahalaga, nakamit nila ang bihirang bagay sa industriya ng bentahan ng kotse. Tiwala. Pero hindi pa nagsasaya si Samuel. Alam niyang hindi basta susuko si Langford. At tama siya, pagdating ng hapon, dumating ang bagyo. Bumukas ng malakas ang pintuan, pumasok si Michael Langford kasama ang 2 sa kanyang top salesmen. Lukot ang mamahaling suit niya, wala na ang dati niyang kumpiyansa, pinalitan ng matinding inis. Huminto siya sa gitna ng showroom. Samuel! Malamig ang boses niya, pilit na nanatiling kalmado. Pinilit ni Langford ang isang pilit ng ngiti habang papasok sa pinto. Solaris, wika niya ng may panunuya, dumaan lang ako para batiin ka. Mukhang enjoy ka sa munting tagumpay mo. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Samuel. Munting tagumpay ang ibalik ang integridad sa negosyo ko. Para sa akin isa yang malaking panalo. Tumawa si Langford, walang kasamang saya. Talaga bang akala mo tatagal yan? Nagbibigay ng refund, nagwa-waive ng fees, nagpapakabait. Hindi ganyan nabubuhay ang negosyong to. Lumapit siya, mas malapit pa. Hindi magtatagal, babagsak ang mga numero mo at ang mga empleyado mo. Tatalikuran ka agad kapag naramdaman nilang naiipit na sila. Hindi na tinag si Samuel. Nandito ang team ko dahil naniniwala sila sa ginagawa naming pagbabago. Yan ang pagkakaiba. Yan ang dahilan kung bakit kami ang nananalo. Nanigas ang panga ni Langford. Hindi mo pa rin naiintindihan ano? Taas boses niyang sabi, pinahiya mo ako, binastos mo ang dealership ko. Lumalim ang tingin ni Samuel. Hindi Langford, ikaw ang nagpahiya sa sarili mo. Nangunot ang noo ni Langford at bumaba ang tono ng boses niya. Dapat na natili ka sa linya mo, Solaris. Bumagsak ang katahimikan sa buong showroom, mabigat, elektriko. Kumibot ang kamay ni Langford sa tabi niya, parang gusto nang makipag-away, pero hindi siya gumalaw, hindi siya sanay matalo.
Pero alam nilang hindi pa tapos ito. Kinagabihan, bago magsara ang dealership, dumating ang kaguluhan. Mabilis na pumasok si John sa opisina ni Samuel, maputla at hingal. "Boss, kailangan nyo tong makita." Tumayo agad si Samuel. Anong nangyari? Inabot ni John ang cellphone niya. Lumabas na si Langford sa publiko. Binasa ni Samuel ang headline, "Langford Motors, inakusahan ng Solaris Automotive ng refund scam." Nagbigay ng panayam si Langford. Sinabing nililin lang daw ni Samuel ang publiko. Piling-pili lang daw ang binibigyan ng refund para takpan ang mga luma at kadudang gawang deal. Ayon pa kay Langford, nalulugi na raw ang Solaris at malapit ng magsara. Napakuyom ang panga ni Samuel. Hindi na lang basta paninira, gusto ni Langford sirain lahat ng pinaghirapan nila. Nag-aalalang lumapit si John. May mga nagdududa na, "Boss, akala ng iba palabas lang daw ang lahat." Maingat na ibinaba ni Samuel ang telepono. Matatag ang ekspresyon niya. Lumaban na si Langford. Ngayon siya naman. Kinabukasan, nagpatawag si Samuel ng press conference. Sa harap ng dealership, nagtipon ang mga mamamahayag. Nandoon din ang mga customer at empleyado. Kumislap ang mga kamera nang lumapit si Samuel sa mikropono. "Magandang umaga," panimula niya. Maikli lang ito. Tahimik ang lahat. "Inakusahan kami ni Michael Langford ng panlilinlang." Sabi niya, "Pinepek raw namin ang mga refund. Nililinlang ang mga customer at nalulugi na kami." Tumigil siya sandali tapos ngumiti. "Pero ito ang katotohanan, iba ang negosyo namin. Pero hindi yun scam, tinatawag yang paggawa ng tama." May kaunting bulungan sa crowd. "Oo, nagbigay kami ng refund. Oo, inayos namin ang maling mga deal. At oo, humingi kami ng paumanhin sa mga customer na hindi tinrato ng tama dahil yan ang tungkulin ng isang responsableng negosyo." Tiningnan niya mismo ang mga kamera. At hindi kami titigil. Nagsusulat ang mga reporter. Hindi siya nagtago. Hindi siya umatras. Hinaharap niya ito. "Gusto ni Langford paniwalaan ninyong kailangan mandaya para kumita, na wala raw espasyo ang katapatan sa industriyang ito." Umiling si Samuel. "Mali yan. At araw-araw pinapatunayan naming mali siya." Sa likod niya nakatayo sina John, Tim at buong team. May ilang pumalakpak. Tapos may nangyari. May lumapit isang lalaking nasa 30, naka-polo shirt ng ibang dealership, hindi galing Solaris. Itinaas niya ang boses. "Dati akong nagtatrabaho sa Langford, hindi na ngayon." Nagtinginan ang mga tao. "Ngayong umaga ako nag-resign," sabi niya. Inangat ang folder at inabot sa isang reporter. Nasa loob niya ng mga ebidensya. Lahat ng sinabi ni Samuel, totoo. Mga tagong singil, pekeng diskwento, gimmick sa financing. Napuno ng pag-igik at gulat ang crowd. Isa sa mga tao ni Langford tumalikod sa kanya. Ramdam ni Samuel ang biglaang pagbago ng hangin. Hindi dahil siya ang sumigaw ng malakas, kundi dahil ang katotohanan na mismo ang nagsalita. Kinagabihan, siksikan ang Solaris Automotive. Mga dati nag-aalinlangan, ngayon ay sabik ng bumili. Umabot sa labas ang pila. Samantala, wasak ang Langford Motors. Kinuha ng balita ang whistleblower story. May mga investigasyon. Galit ang mga customer at gusto nilang mabawi ang pera nila. Pagkalipas ng isang buwan, nagsara ang Langford Motors. Makalipas ang isang taon, nakaupo si Samuel sa opisina, sinisikatan ng araw habang pinagmamasdan ang lote. Puno ng masayang customer at kumpiyansang empleyado. Mas malakas pa ang benta ngayon kaysa dati. Mas buo ang team kaysa kailanman. Si John na ngayon ang sales manager. Si Tim ay naging lead trainer, nagtuturo sa mga baguhan kung paano magbenta ng may katapatan. At ang pinakamahalaga, bumalik ang tiwala ng mga customer. Tinignan ni Samuel ang liham sa kanyang mesa galing kina Harold at Melinda Romero. Sa loob may litrato ng kotse ng kanilang anak, fully restored. At isang sulat kamay na mensahe, "Salamat sa pagpapatunay na may mabubuting tao pa sa negosyo."
Ipinagmamalaki ka sana ng anak namin. Napaluha si Samuel. Ang layunin niya ayusin lang ang isang sirang dealership, pero sa proseso nakapagtayo siya ng mas higit pa, isang pamana, hindi batay sa numero, kundi sa tiwala, at yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong benta.